Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibyo natin, may bago na naman po tayong panonoorin at nandito nga sa thumbnail natin, OMG, delikado na, Castro tagilid na, biglaan to, Quadcom gumapang VP Sara. Yan mga kababayan, yan po ang ating bibigyan ng reaksyon at komento ngayong araw na ito. At ito na nga, simulan na po natin to. 3 araw na plenary sessions na lang mayroon ng Kamara bago ang December holiday break sa December 21. Kaya magkakaalaman na sa kahihinatnan ng nakabingbing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nakakuha na sila ng mahigit 10 pledges na susuportahan ng impeachment resolution na isinusulong ng Makabayan Bloc. Sa gitna rin ito ng usap-usapang may nagbabalak pang maghain ng ikatlong impeachment complaint. Pero nilinaw ng Teacher Solon, hanggang ngayon wala pang pumipirma sa kanilang resolusyong naglalayong mapatalsik sa pwesto ang vice-presidente. Generally, wala pang talagang nakapirma. Mga pledges lang. So, mukhang Yan mga kababayan, mukhang delikado na po itong si Castro ha. Wala pang pumipirma sa kanila pong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Mukhang hindi yata sinusuportahan ng iba niyang kasamahang kongresista, lalo na yung mga, sabagay yung mga makakaliwa dyan, mga kababayan, syempre, automatic na yan. Diba? Pipirma at pipirma yan, whatever it takes. Pero yung iba, doon po sa mga nakinig sa ating Pangulo, mukhang mahihirapan po. Itong si Representative Congresswoman, convicted Congresswoman, Franz Castro, na hikayatin, na pumirma. Pledges lang po mga kababayan ang ibinibigay. Naku po. next week pa magkakaalamanan. May mga ilan na mga sa minority siguro parang mga 5 or 6 mga ganun. Sa majority naman ay nag-ano lang sila nang nagsasabi. Sa dami-dami nyo dyan, 6 lang yung nakumbinsi mo at pledges lang mga kababayan. Not sure if pipirma nga dyan di ba? Sa dami nyo dyan, yan lang ang sumusuporta sa inyo. Hindi basura na yung ano ninyo, impeachment complaint. Wala rin namang patutunguhan yan mga kababayan At saka wala pong tiwala ang taong bayan. Sakaling matuloy man yan, sakaling matuloy ang impeachment complaint ninyo at sabihin na natin, pumasa kayo sa lahat ng papasahan niya sa Senado, tapos kung patupad na yan, sa palagay niyo po ba walang gagawin ang taong bayan? I-accept na lang namin na nanggaling sa inyo yung impeachment complaint against Vice President Sara Duterte at napatanggal nyo pa, for instance lang Akala nyo ba mananahimik lang ang taong bayan? Nako po. Ngayon pa nga lang, pinaplano nyo pa lang, hindi na mapakali ang taong bayan, di ba? Siguro mga ganun din yung number. Itinanggi naman ni House Quadruple Committee Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na naghihintay sila ng kumpas ni Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment issue. So yan, dyan kayo magaling, magsipsip. Magsipsip sa speaker at sundin ng speaker. Bakit ganun? Bakit ganun ang ano ninyo ngayon, Teka lang. Bakit ganyan po ang galawan, Talagang kahit anong gawin dyan sa tapos kahit anong gawin dyan sa Kongreso, may kinalaman talaga si Speaker. Tapos sinasabi ng iba na, no, wala pala po siyang kinalaman. Because yan po ang nangyayari because yan ang dapat sa committee ito. Wala na pong bobong Pilipinong maniniwala sa inyo. Lahat po ng nangyayari dyan, kayo na nagsabi, inaantay nyo na lang yung kumpas, kumbaga bas-bas. Ni Speaker Romualdez para gumalaw kayo. Ano pang ibig sabihin nyo? Diba? Hindi ba yan politically motivated? Wala naman maniniwala sa inyo kayong mga taga-kongreso or kamara. Lalo na dyan sa Quadcom. Isang senior member ng Nationalista Party, si Congressman Barbers.
ako personally, my opinion, this is a conscience, kumbaga, if ever you will take a position, dapat pag-aralan mo. Dapat sarili mong conviction, sarili mong opinion dun sa usapin, dun sa issue. Di ba? Wag nang lumabas dun sa issue. Naniniwala rin itong kukulangin na ng oras ang impeachment proceedings lalo na't malapit-lapit na rin ang midterm elections. Subalit iba ang pananaw dito ng Makabayan Block Solon. Po, painit na po ang ating talak. Talagang hindi po titigilan yan, mga kababayan, lalong-lalo na nitong Makabayan Block. Bakit po? Gustong-gusto po nilang makaganti, no? Dito kay Vice President Sara Duterte, or dito rin kay former President Duterte. Kasi pag nasasaktan po or kapag naiipit o dinidikdik or dinudurog si Vice President Sara Duterte, siyempre, bilang ama po, no? Nasasaktan po dyan si former President Duterte. Yan po ang nakikita ko, no, na talagang gagawin po nila lahat dyan sa kamera, no, na masaktan si former President Duterte or si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon kasi yung impeachment, napapahiya na yung mga bata ni Martin. Yang Quadcom, si Martin at si BBM, lalong-lalo na sila Castro, napapahiya. Kasi bakit? Hanggang ngayon, wala pa yung impeachment. Pagtawanan natin, hoy! Pagtawanan naman natin. Manual yan, manual yan. Hindi yan hindi yan dipindot. Talagang tawa yan. Pero, di ba? Kaya ngayon, dadaanin nila sa hearing. Dadaanin nila sa pasigaw-sigaw. Bakit? Kasi yung pagmumukha nilang nakakahiya, kailangan nilang iligtas. Ayan. Ang tanong, asa na ang impeachment? Ituloy nyo na. Kung talagang matatapang kayo, ilabas nyo na yung impeachment. Wala di ba? Nga kayo, mga duwag. Pero yabang. Pagtingin nila, hindi talaga sila gustong kampihan ng mga politiko. Pangalawa, nakikita nila mahal pa rin talaga ng taong bayan ang mga Duterte. Alam nila yan, kaya naduduwag sila. Kung hindi ba naman gusto ng taong bayan ng Duterte, matagal nang inimpeach si BP Sara, di ba? Nakikita nila, mahal ng taong bayan Kaya ngayon, yung mga dapat pipirmang inaasahan nila, takot pumirma. Baka nga pati yan sa Quadcom takot magsipirma Bakit? Malalagay sa alanganin yung kanilang karir. Di ba? Political career. Bakit? Alam nila gusto pa rin ng taong bayan ang Duterte. Okay? Si Franz Castro, sabi ng iba, komunista. Sabi ng iba, NPA. Sabi ng iba, judge. Sabi ng iba, huwes. Sabi ng iba, child abuser. So sabi ng iba, convicted child abuser. Sabi ng iba, mamamatay tao. Ang daming bintang kay Castro. Pero ngayon kakaiba All around ka talaga, Castro. Bubuo ka pa ng pelikula. Naku, patindi. Pangatlo, Castro, nilaglag ng mga pulis. Ayun, yari. Siba, nilaglag ng mga pulis si Castro. Tinuruan pa kung anong dapat gawin. So yun mga kabayan na nabalitaan natin na pinaputukan di umano. Diyan mismo sa harapan ni Franz Castro ng isang pulis. Yan, pahiya si Castro dito mga kababayan. Drama lang pala yun. At Duterte at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President Sara Duterte ay yun ang tumbok. Galit talaga siya. Hindi ma'am, ako tanong ko lang, nagtatanong lang, hindi kayo pinagbibintangan. NPA ka ba? Kasi galit na galit ka sa pulis. Komunista ka ba? Tatanong lang hindi ko kayo pinagbibintangan. Galit kayo sa pulis. Tapos, alam natin ang Duterte galit sa komunista, tapos galit na galit kayo sa kanila. Nananahimik dun Kaya nga mga kababayan, gusto lang talaga nito gumante, no? Sa mga Duterte. Sa ginawa nung nakarang administrasyon at ni Vice President Sara Duterte. Diyan sa mga kapatid nila,
'di ba? Sabihin natin kapatid para mas maganda. Ha? Oh, diyan sa mga kapatid nilang nasa kabundukan. 'Di ba? Yung mga makakaliwa. Oh, gustong-gusto lang talaga nilang gumante. Gigil na gigil po sila. Kasi hanggang ngayon, no? Magti 3 years na po yung term no ng ating pangulo. Hanggang ngayon hindi pa sila nakakaisa. Ha? Puro lang sila hearing ng hearing diyan sa Kamara. Kung ano-ano lang po ang ipinupukol kay Vice President Sara, kung ano-ano lang po ang ibinabato kay former President Duterte. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po silang napapatunayan. Diba? Kaya gigil na gigil po itong mga ito. Itong mga, lalo nito si Castro. Diba? Gigil na gigil po yan dahil gusto niyang makabawi man lang. No? Sige po, isipin niya ngayon, hindi na yan hindi na yan politiko Wala na siyang power. Ako, congressman, representative pa ako, congresswoman pa ako. Mas makapangyarihan pa ako sa kanya ngayon. Pero ang hindi niya alam, mga kababayan, mas matalino po. Si former President Duterte si Vice President Duterte, Sara Duterte. Sa kanya, kitang-kita naman di ba? Kung magsalita nga si Castro, pautal-utal pa Ito mamaya nalason to, kasalanan ni Duterte. Mamaya nabangga sa sakyan nito, kasalanan ni Sara. Bakit bantayan nyo tong alin na to? Ako ay sinisingle out. Kaya po Mr. Chair, gusto po sana na magkaroon na ng Hindi ka sinisingle out. Ma'am, ikaw ang nagsisingle out sa sarili mo. Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang tagapagligtas ng Pilipinas. Kaya binibigbintangan mo ang mga Duterte. full incident report or police report sa nangyari kahapon. Police report sa nangyari kahapon. Yan ang sinasabi ko, hindi sana nagpa-blatter ka, nagpa-report ka. Drama lang yan. Nako po. Doon sa BGC. At maituring po ito na makonsider itong serious. Dahil siguro tayo po, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho. Sa iyong trabaho, sisihin mo naman sino sisisihin mo? Sino ba ang mga kinagagalitan mo? Diba? Si Vice President Sara Duterte, no? Si former President Duterte. Yung mga Duterte lang naman ang gusto mong tirahin dyan diba? Ano gusto mong palabasin? Dahil pinakontempt mo yung kampo ni Vice President Sara Duterte, gumaganti sila, ganon. Hindi naman siguro ganon ka-ob itong si Vice President Sara Duterte or itong si Attorney Zuleika Lopez, no? Para ganunin ka. Napakahalata naman kung ganun ang plano. Diba? Dahil alam niyo naman, Anong serious? Ano ba to? Magjowa kayo ni PRRD? Ano ba serious sinasabi mo? Ma'am, hindi kasi seryosohin ni PRRD. Mapapolitika, mapajowa. Magaganda jowa, no? Hindi kasi seryosohin. po ako yung very vocal doon sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa Good Government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station. Paano ka nga hindi magiging vocal? Gustong-gusto mong gumante. Diba? Anong drama na naman yun Gusto mong sisihin yung mga Duterte. Naku talaga, Castro, tumigil ka na. Wala pong naniniwalang, siguro ko, ayan. Kung ikaw ngayon ay naniniwala sa sinasabi ni Castro, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip po kayo. Kung may naniniwala pa dito kay Castro, good luck po sa inyo. Kapag ito pong pinaniwalaan nyo sa drama nilang ito, baka maisip rin namin na kayo ay kaisa rin nila. Diba? Station Commander, i-report itong insidente. Patawagan. Yan ang punot dulo niyan. So, bida na naman siya. Meron na naman siya ipapatawag. Ma'am, hindi mo na kailangan niyang patawag na yan. Palabas mo yung CCTV tapos istorya niyan. Tapos na yan, ma'am. Nagtataka ako Wala bang report ang media patungkol dyan? Ikaw lang.
Magbibida-bida ka na naman dyan, naghihiring na naman kayo, ipapatawag na naman eh. Sigawan na, patatabi mo si Paduano dyan, sigawan ng sigawan. Na ito at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan, lalong-lalo na no, sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. Ano kaya masasabi ng mga pulis dito? Gusto kasi ni Castro, mga kababayan, no? Lahat ng nangyayari sa kanya, gawin niyang gawin siyang model, no? Lahat ng nangyayaring sa kanya, iimbestigahan at in aid of legislation, no? Gustong imbestigahan in aid of legislation yung mga nangyayari sa buhay niya, no? Hindi naman lahat ng Pilipino ay katulad mo, Castro. Malamang itong ginagawa mong drama ngayon, ha? Ito mga kababayan, real talk lang po ito, ha? Malamang itong ginagawa nila dahil gusto po nilang makilala sa buong bansa, ha? Ng bawat isang Pilipino sapagkat sila po ay tumatakbo, no? Ang mga kabayan black po ay may sariling senatorial slate, no? Natatakbo ngayong midterm election, no? Siguro ito po, no? Gusto niyang kunin yung simpatya. Yan. Sabagay, dyan sila magaling, kunin yung simpatya ng publiko. Diyan po sila magaling. Yung mga kaliwa na yan. Diyan po magaling sa pagkuha ng simpatya ng publiko para po sila ay kampihan. Makiisa sa kanila. Makiisa sa kanilang damdamin. Kumbaga, di ba? Pero wala na. Bistado na kayo. Bistado na po kayo ng taong bayan. At sa palagay ko naman, kung meron pa man naniniwala, edi congratulations, no? Pero sa palagay ko po, gising na po ang taong bayan sa inyo pong mga kasinungalingan, Franz Castro. At dyan sa Makabayan Black. Kasi nga po, no? Dahil po yan kaya former President Duterte, binulgar eh, no? O yan, nandyan po sila ka Eric, Doc Lorraine, at yung NTF-ELCAC na department, di ba? Or agency. Sila po ang nagbulgar sa inyong mga kalokohan, kung ano ang connection ninyo doon sa mga kaliwa. Kaya, through the whole term, no, ni former President Duterte, parang inilawan kayo eh. Diba? Kayo po yung nasa dilim, no? Inilawan kayo ng NTF-ELCAC. Oh, ito, mga ito. Oh. Naispatan kayo, kumbaga. Diba? Kaya nabulgar ang inyong mga katauhan sa ating mga kababayan. Ewan ko lang may naniniwala pa sa inyo, pero kung meron nga sabi ko kanina, congratulations. Pero mag-isip-isip pa rin kayo. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.